Praise the Lord. Amen. Dakila po ang ating Panginoon. Amen. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Sa mapagpalang araw po ng Biyernes, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel, at sa mga kapwa nating pastor na kasama natin na naglilingkod sa Diyos. Gayon din po sa mga prayer warriors sa platform na ito. Sumaatin po ang lahat ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Minsan pa ay buksan po natin ang salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan ngayong umaga. Job chapter 11 verse 7 to 9. Ang sabi po ng Panginoon, "Can you fathom the mysteries of God? Can you prove the limits of the Almighty? They are higher than the heavens above. What can you do? They are deeper than the depths below. What can you know? Their measure is longer than the earth and wider than the sea." Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol, anong iyong nalalaman? Ang sukat niya ay mahaba kaysa lupa at maluwang kaysa dagat. Purihin ang ating Panginoon at sambahin palagi ang ating dakilang Panginoon. Sa magandang bagay po na lagi po natin pinagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. At makikita natin, amen, na sabi nga niya, "Can you fathom the mysteries of God?" Tunay po na hindi po natin kayang arukin, hindi po natin kayang isipin, amen. Pero salamat sa Lord, amen, na makikita natin yung mystery ng ating Panginoon. Hindi na po ito hiwaga, kundi ito po'y pinakilala ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan, sa pamagitan po ng kanyang Santong Espiritu, yung mga malalalim na salita na kung saan ay ibinibigay at binabahagi po ng Lord sa ating buhay. Amen. Kaya nga sa ating buhay, mapid, the mystery of God, amen, sabi nga ng Panginoon, na hindi na po misteryo, bagkus siya po ay nahayag sa laman na kung saan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, pinakilala po talaga yung ating dakilang Diyos. Hindi na po misteryo, kilala na po natin ang dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang matalino, isang marunong na Diyos, makapangyarihan na Diyos na walang hanggang Ama ng ating mga buhay. Amen. Pag-usapan po natin, amen, ang salitang unlimited. Lahat ng tao, makapit, pag pinag-usapan ang unlimited, ano po ba ang pumapasok sa ating kaisipan? Madalas po sa tinatawag na advertisement, amen, makikita po natin ang salitang unlimited. Nitong lang, makapit, nitong March 28, 2025, in Baguio, Benguet, na kung saan ay makakakita ka ng option, amen, lalo kung ikaw po ay coffee lovers. Dito ay makikita natin, makapit, yung option nila, amen, ay yung salitang unlimited coffee. Na kahit ano yung orderin mo, amen, ay unlimited po yung coffee. Sapagkat tunay po, makapit, kung ikaw po ay pupunta sa Baguio, talagang malamig, lalo po pag madaling araw, amen. Doon ay nagbigay sila ng offer, amen. Mag-start sa 100 pataas ang price, pero magugulat ka kapag unlimited coffee. Hanggat gusto mo magkape, pwede ka pong magkape. Kaya nga, salamat sa Diyos, amen, napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay po, palasak po yung salitang unlimited. Maging ang mang-inasal, hindi ko alam kung sa Hong Kong po ay may mang-inasal, amen. Ang mang-inasal po ay nag-offer ng tinatawag na only rice o yung unlimited rice na kung saan ay inaalaw nila yan, na yung kanilang mga customer ay kanilang ma-enjoy yung kanilang produkto na chicken na kung saan ay inilagay pa nila, sinamahan po nila mapid na kung saan na kung gusto mo ng maraming rice, sige lang, kuha ka lang, amen, na kung saan tatawagin mo lang yung service crew na kung saan ay magbibigay ng tinatawag na extra rice, amen. Sa ating buhay, amen, sino nga ba talaga mapait sa atin ang ayaw ng unlimited? Amen.
Kaya nga pagdating sa internet connection, gusto po natin ng unlimited internet connection. Kasi pag wala pong katapusan yung tinatawag na internet connection natin. Amen. As ganda. Tuloy-tuloy yung tinatawag na connection. Tuloy-tuloy po makapahid na kung saan. Maging sa mga video call. Kaya nga minsan gusto natin maging sa paglo-load po sa cellphone noon. Sa pagtawag, yung salitang unlimited calls. Amen. Sa ating buhay kapatid, lahat ng bagay po ay masasabi natin, lahat ng tao ngayon, maging bata, matanda, anuman ang estado na ating buhay, gusto po ang salitang unlimited. Ako po'y dumalo sa isang conference na kung saan ang promo po doon, unlimited flowing coffee. Amen. Ibig sabihin, kung ikay coffee lover, hanggat gusto mong magkape, pwede kang magtimpla po ng kape, amen. Pero kasawi ang palad, amen. Yung kanilang salitang unlimited flowing coffee, amen, naubusan din, amen. Ibig ko sabihin, sa mundong ito, kapatid, ay ang salitang unlimited, amen, ay may katapusan. Pero isang bagay lang po ang alam ko ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay wala pong katapusan. He is unlimited God. Kaya sa umagang ito, kapatid, daling ko kasi salita ng Lord, the unlimited God. Amen. Sa ating buhay, huwag po nating limitahan ang ating Panginoon. God is unlimited, but it is possible for you to limit Him in your life. The adjective, kapatid, unlimited means limitless, unrestricted, unrestrained, unconstrained, infinite, complete, total, at marami pa po na kung saan ay salita na pwede po natin ikabit. Pwede natin na ibigay sa ating Panginoon. You limit God when you think or say that what His words say He will do is not possible, or He won't do it. You limit God when you doubt His promises. Tunay po kapatid na kaya natin limitahan ang Panginoon kung tayo po ay nagdududa sa Kanyang kapangyarihan at tayo po ay nagdududa na kayang gawin ng Diyos ang Kanyang mga pangako. You limit God when you reduce Him to a human being like you and compare on Him human limitation. Sa ating buhay kapatid, ang Panginoon hindi po siya tao na katulad po natin. Tayo po ay may hangganan. Pero ang Lord, hindi po mawawala ay tinatawag na hangganan po niya. Ibig sabihin kapatid, hindi po natin kayang sukatin ang kakayahan ng Diyos. Pero yung ating kakayanan po ay limitless. Amen? Limitado yung ating kaisipan, limitado yung ating kaunawaan, karunungan. Amen? Pero ang Diyos, amen, puspos po siya na kung saan lahat ng bagay po ay nag-uumapaw, hindi po natin kayang sukatin ang Panginoon. Amen. This is a great sin, and this is why many people, including Christians, have not been able to experience the awesome power of God in their lives or the fulfillment of His promises to them in the Bible or to them personally. He cannot take God at His word. Sa ating buhay, nakakalungkot talaga, amen, sa mga mananampalataya. Amen, na kung saan ay dumating sa punto ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang tinatawag na pagdududa sa salita ng Panginoon, hindi po nila na-enjoy yung mga promise po ng ating Panginoon. Katulad po ng bayan ng Israel, amen, ang ganda ng binigay ng Lord sa kanilang buhay, amen, na kung saan tunay po na napakabuti po ng ating dakilang Panginoon. Na kung saan yung biyaya ng Diyos ay sagana sa kanilang buhay. Nakita po nila yung great provision ng Lord sa kanilang mga buhay. Amen. Tunay po makapit sa ating buhay, hindi natin kayang maikaila. Ano man ang gawin natin sa ating mga buhay, ang Diyos pa rin ang palagi po nagpo-provide, ang palagi po siyang nagbibigay sa atin na tinatawag na kabutihan ay nag-uumapaw po sa ating Panginoon. Sabi nga ng Psalms 51 verse 1, Have mercy,
God, according to your gracious love, according to your unlimited compassion, erase my transgression. Ito po ay sa International Standard Version. Ang salitang unlimited talaga, hindi po yan nawawala. At sabi po diyan, kapatid, unlimited compassion. Grabe po yung pag-ibig ng Diyos. Grabe po yung pagmamahal ng ating dakilang Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga sabi dito, kapatid, sa Isaiah 54 verse 10, favorite ko po ito na verse na kung saan ay nasa Saudi Arabia pa lang ako. Ito po yung aking favorite verse na aking ibinahagi sa aking nililigawan noon. Amen. Na ngayon ay aking ex, ngayon ay aking asawa na si Pastora Madeline. Sabi ko na sa aking sulat na kung saan ay may drawing po doon. Isaiah 54 verse 10. Though the mountain be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Sa Tagalog po ay ganito, kapatid. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Tunay po sa ating buhay, kung sa tingin mo wala nagmamahal, tandaan natin, kapatid, ang Diyos tunay po na tayo po'y minahal ng Diyos. Mula pa nang tayo po ay nasa sinapupunan ng ating magulang, minahal na tayo ng ating Panginoon. Lalo nang umusad ng panahon na tayo po ay isinilang sa mundong ito, lumakad tayo sa mundong ito, kapatid, at lumakad tayo ayon sa kilos po ng mundong ito, kapatid, impluwensya ng mundong ito, kapatid, minahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, napakagandang isipin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Because of God's unlimited love, ang sabi po ng salita ng Panginoon, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sa ating buhay, ito yung tinatawag na dakilang kabutihan na hindi po natin kayang sukatin ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Imagine, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, kapatid, gusto na Lord, amen, na tayo po ay makita natin yung promise ng Lord. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y mapahamak. Ang tao po, pag napahamak po yung kanyang kaluluwa, amen, makikita natin yung kanyang buhay po ay patungo po sa impyerno, amen. Pero ang nais ng Lord, hindi po siya mapagpaliban ng kanyang pangako. Kaya nga, sa ating buhay, kung titingnan po natin ang ating sitwasyon, marami na pong mga ngaral na pumunta sa ating buhay na kung saan ay nag-share na salita ng Panginoon, pero inignore natin, amen. Pero salamat sa Lord, amen, bago maging huli ang lahat sa buhay natin, kapatid, walang sawa ang Diyos na kung saan ay nagpapadala po siya ng mga ngaral ng salita ng Diyos para tayo po ay maturuan, para tayo po ay mahubog, para tayo po ay mailapit po sa kanyang presensya. Kaya nga sa ating buhay, kahit anong sama ng tao, amen, ang tsansa ng kaligtasan po ay masasabi natin, amen, paliit ng paliit, pero sa Lord, amen, grabe po. Gusto ng Diyos ay maunawaan natin, mga kapatid, na yung di kayang sukatin na pag-ibig ng Lord, amen, pinararamdam pa rin sa atin, amen. Gusto ng Diyos na tayo pong lahat ay maligtas at ayaw po na tayo po'y mapahamak. Kaya nga sabi ng limitation, mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Panginoon, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. There are new every morning, great is your faithfulness. Kaya nga, ang sarap awitin ng the steadfast love of the Lord. Ang pag-ibig po ng Diyos ay di nagbabago.
Ang pag-ibig po ng tao, mga kapatid, ay kumukupas, lumilipas, amen, nawawala. Pero yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi po natin kayang sukatin, amen. His unlimited grace, amen, tunay po, sabi ng Panginoon. For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, lest anyone should boast. Tunay po, amen, sa grasya ng Panginoon, ay tayo po ay naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya, na sa ating buhay ay ating nilululuwalhati yung kabutihan ng Panginoon at ang mga kaloob ng ating Panginoon. Sabi po na Ephesians chapter 1 verse 19 ay ganito, and the unlimited greatness of His power for us who believe according to the working of His mighty strength. Muli ay binanggit po ang salita ng Diyos, amen, yung unlimited greatness ng kapangyarihan po ng ating Panginoon. Hindi po natin kayang sukatin ang kapangyarihan po ng ating Panginoon, na kung saan ay makikita natin, amen, na sabi po ng ating dakilang Diyos ay talagang nakakamangha yung pag-ibig po ng Diyos na ating pinaglilingkuran, amen. Ang sabi po na Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Ito po yung sinabi ng Panginoon. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng sangkatauhan. Meron bang mahirap sa akin? Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Pero sa tao po, amen, lahat ng bagay ay imposible, pero kung ikaw po'y naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon, wala pong mahirap sa ating Panginoon. Amen. Walang imposible sa Diyos, unlimited ang power ni Lord Jesus Christ. Hindi po siya nagbabago. Kaya sabi po ng Hebrew, He is the same yesterday, today, and forever. Walang iba kundi ang ating dakilang Panginoong Hesukristo ang ating pinaglilingkuran. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Kaya ng Diyos na ikaw po ay pagpalain. Amen. Kaya ng Diyos, amen, na sa ating buhay ay kumilos ang Panginoon. Kaya nga sabi po na 1 Samuel chapter 2 verse 6, amen. The Lord kills and make it alive. The Lord, sa verse 7, kapatid, the Lord make it rich and make it poor. Sa ating buhay, kapatid, may kapangyarihan po ang Diyos sa ating buhay, kapatid, na saan ay makikita po natin yung dakilang kapangyarihan ng Diyos pinararandam sa atin, kapatid. Amen. Na kaya ng Panginoon na pagpalain ka, pero ang tanong, amen, gusto mo ba na pagpapala ng Diyos? Amen. Ang pagpapala ng Diyos, hindi mo kayang sukatin, hindi mo kaya, kapatid, limitahan ang pagpapala po ng ating Panginoon. Once na dumating ang pagpapala ng Diyos, ipakikita ng Panginoon sa iyo yung kanyang kapangyarihan, amen. Kung ikaw po ay may tinatawag na malubhang karamdaman na saan ay parang hopeless na, wala ng pag-asa, amen, sa Panginoon, kaya ka po niyang pagalingin. Naalala ko, kapatid, yung isang babae, kapatid, amen, 12 taon na inaagasan, amen, yung kanyang kayamanan ay, sabi na natin, kapatid, nagugol niya na, naubos niya na lahat sa pagpapagamot, pero hindi po siya gumaling, amen. Pero nung siya po ay nakarinig, amen, sa mga himala ng ating Panginoon, nung dumaan ang Panginoon sa pagkakataon, amen, hindi po niya ito sinayang, amen. Gusto po niya, amen, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. Naniniwala po siya sa power po ng ating Panginoong Jesus. At dahil sa kanyang pananampalataya, nung nahawakan po niya yung laylayan ng kanyang damit, ramdam ng Diyos na may tao na kusaan ay humawak sa laylayan ng kanyang damit, sapagkat yung pananampalataya po, amen, ay nakita at naramdaman ng ating Panginoon. Kaya nga na-release yung kagalingan ng kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi niya, babae, pinagaling ka na ng iyong karamdaman sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Naalala ko yung isang young preacher na kung saan ay estudyante siya sa Bible School. Nung sila po humayo doon sa lugar po ng Binangon ng Rizal. Amen.
Ang sabi po ng isang kanyang hinayuhan na atheist, sabi niya noon, ang Panginoon sa kanyang panahunan kayang magpagaling. Pero sa modernong panahon na ito, imposible na magpagaling ang Panginoon. Hindi po nawala yung tinatawag na tiwala ng young preacher na ito. Ang sabi niya doon, Sir, kung gusto mo ay makita, masaksihan ang kapangyarihan ng Panginoon, bakit hindi ka umaten sa aming krusada na gaganapin bukas ng gabi at ipakikita namin sa iyo kung gaano kumikilos ang ating Panginoon? Nangako po yung lalaking ito. Sabi niya doon, Brad, sige, pagbigyan kita. Amen. Pero sasabihin ko sa iyo na hindi kaya ng Diyos. Alam niyo kapatid, amen, nangaral po yung young people na yun. Hindi niya alam na ang preacher po na kanyang kausap, amen, yung kanyang kausap mismo, siya po yung mga ngaral ng salita ng ating Panginoon. Ang title lang po, amen, na kusaan ng salita ng Panginoon. Tandang-tanda ko pa mapid doon sa kay blind Bartimeus. Lumapit po yung pagkakataon. Kapatid, ang title po ng salita ng Diyos na ipinangaral doon, amen. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Simpleng salita ng Panginoon na kusan ay binahagi ng young preacher. At doon ay, to make a story short, nung altar call, amen, ang sabi po ng young preacher na ito, kung kayo ay may karamdaman na kusaan ay inyong matagal nang nararanasan, hawakan ninyo ang parte ng inyong katawan at kayo ay sumamba, tumawag sa Diyos at manalangin. Natapos po ang service, amen. Yung presbyter po na si Pastor Carlos Go, ang sabi niya doon, sino dito ang pinagaling ng Panginoon? Amen. Marami po ang nagtaas ng kamay, pero isang babae po na kusaan ay akay-akay ng kanyang nurse na kusaan ay lumapit doon at nagsalita, ako ay pinagaling ng ating Panginoon. Tinanong siya makapid, amen, nung MC, Pastor Carlos Go, ano ba yung karamdaman mo? Ang sabi niya doon, ako ay may bukol dito sa aking part ng aking ibaba ng lalamunan. Amen. At nung hawakan niya kapid, amen, pinakita makapid doon sa kanyang buhay, amen, wala na po yung bukol. Ibig sabihin, amen, grabe po yung pagpapagaling po ng ating Panginoon. Nasundan at nasundan ng testimony at natapos po ang gawain ng Panginoon na kusaan ay punong-puno ng tinatawag na kagalakan, amen, at salamat sa Diyos, amen, yung atheist na ito, amen, na kusaan ay binahaginan ng isang young preacher ay sumampalataya sa Panginoon at siya po ay nabautismuhan at hanggang ngayon po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Wala pong mahirap sa Diyos, amen. Maging ang ating pangit na ugali, kayang baguhin ng ating Panginoon. Dahil unlimited po yung power ng Panginoon. Nothing is impossible with God. Kaya nga sa ating buhay makapid, ang sabi po ng Panginoon, Psalms 147 verse 5, great is our Lord and abundant in power. His understanding is unlimited. Yung kaunawaan po ng Diyos, amen, hindi po natin masayod, hindi po natin ito kayang, sabihin natin makapid, hindi natin kayang maisip kung gaano kalawak ang pangunawa ng ating Panginoon. Pero isang bagay lang ang masasabi ko kapatid, naunawaan tayo ng ating Panginoon anuman ang pinagdadaanan ng Diyos na ating pinaglilingkuran, na pinagdadaanan mo ngayon, amen, randam po yan ng ating dakilang Diyos, makapid. Our God is unlimited God. His love is unlimited. His mercy is unlimited. His power is unlimited. His forgiveness sa bawat isa po sa atin is unlimited. His kindness is unlimited. His faithfulness is unlimited. Amen. His grace is unlimited. At tunay po, amen, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, mararamdaman po natin. Amen. We cannot limit God because He is our unlimited God. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Moises,
Nililimitahan mo ba ang Diyos na kayang gawin ng Panginoon? Kasi po ang Israelites talaga po, amen, nagreklamo talaga sapagkat sa kanilang buhay kapag lumabas sila sa bayan ng Egypt. Pero hindi po nila naunawaan kapag after na sila'y lumabas doon, after na sila'y nakatawid doon sa tinatawag na dagat, kapatid, wala na po silang baon, tubig, pagkain. At makikita natin dito mga kapatid, unlimited ang resources na ibinibigay po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, ano man ang pinagdadaanan mo, grabe po yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Walang sawa, hindi natin kayang sukatin ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin kayang sukatin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi natin kayang sukatin ang katapatan ng Panginoon. Hindi natin kayang sukatin, amen, yung grasya ng ating Panginoon. We cannot limit God because He is our unlimited God. Amen. At salamat sa Panginoon. Lagi natin tandaan, God is unlimited. Salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.